Of course, is verse 14. It says, "As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy." May the Lord bless the reading of His word, shall we pray. Father, once again, as we continue to ponder upon your word, we're asking the Holy Spirit to be our guide, to be our teacher, to be the one who will open our hearts and minds to receive the word that we are about to hear and do something about our hearts, that He may transform us and really apply the things that we will hear on this second session for the day. Bless your servants, even your servant, that by your grace all things can be done for your glory, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. So, if you look at our first point kanina is, we have to live sensibly first. If you want to be effective people who makes a difference, not only to ourselves, to those who are near us, even to the whole world, we have to live sensibly. And we can be only sensible if we know the Word of God. Very, very important. And today, at this time, we will talk about we have to live also obediently for Jesus Christ. Verse 14 says, "As obedient children, not fashioning yourselves." Saan nanggaling yung as obedient children? Nanggaling pa rin siya sa verse 13. "So wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ." So we look forward to the coming of the Lord Jesus Christ. As we look forward to the coming of the Lord Jesus Christ, what kind of people should we be? Sensible. Right? So kung sensible ka, you know the word of truth, then dahil naunawaan mo na kung ano sinabi ng salita ng Panginoon, the next thing that you should do is this: you should obey it. A sensible person, when he understands an instruction, he follows. A sensible person, when he understands the words, he obeys. No? Hindi pwede yung military lang na obey first before you complain. For the sake of the authority telling you what to do. For the believers, you cannot obey what you don't understand. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay na hindi mo naunawaan. So kailangan, sabi ng Panginoon, unawain mo muna. And the Lord is not blur when He gives instruction. No? Just follow the instruction. O, in-example ko nga sa inyo yung Jericho, right? Going around 7 times. Ito pa yung mga weird na mga instruction. Sabi ng Panginoon, okay, sige. Maglakad ang crossing the Jordan River. Paunahin mo yung mga priests. Hindi niya sinabing i-divide ko. Diba? Hindi niya sinabing isa-separate kong water. Pero sabi niya, palakarin mo lang. Una yung mga priests, yung mga Levites. At the first step of the one who brings the ark, nawala yung tubig. That's a weird instruction actually. They don't know ano ang mangyayari. Pero sabi ng Panginoon, sundin nyo lang ang instruction ko. So, we have to understand the instruction before we can properly obey. Same kay Apostle Peter. Hindi niya sinabi agad na obey it without even understanding it. So, a believer who understands always obey. Now, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Look at the comparison. Sabi niya, nung kayo ay hindi paligtas, you are living in the things that you don't know. See? In your ignorance, you just live your life without direction. But now, being children of obedience, yan. Yun yung ibig sabihin talaga nito. Obedient children? No. Children of obedience. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. I-expound natin yan later on. Ang ganda-ganda nitong verse na to. Anyways, believers, ang ibig sabihin dito ni Peter is this:
Believers are not children because we obey. But we obey because we are His children. Yun ang dapat maintindihan natin. Hindi tayo sumusunod sa Diyos for the sake na sundin lang natin ang Diyos. Sinusunod kasi natin ang Diyos kasi alam natin na anak tayo ng Diyos. Kasi hindi pwedeng sumunod sa Diyos ang taong hindi anak ng Diyos. Ang isang taong sumusunod sa utos ng Diyos na hindi siya anak ng Diyos, legalistic yun. Yung religion niya is good works. Tinatry niyang i-please ang Panginoon na perhaps in the way I obey God, tatanggapin ako ng Panginoon at ililigtas niya ako. Hindi yon, baliktad. Niligtas tayo ng Panginoon nung tayo'y makasalanan pa dahil hindi naman natin kayang sundin ang lahat ng sinasabi niya. So niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa ating pananalig. When we trust the Lord Jesus Christ, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So no one can be saved by his own works. Yun yung illustration ko sa inyo na nag-try siya magdebate sa akin. Hiningan ko lang siya ng isang verse. Is there any verse that says that when you obey the commandment, you will be saved? Of course, wala. Is there any verse that says that when you worship God, yung magsisimba ka, hindi talaga worship, sinasabi niya dun, nagsisimba ka ba? Yung sinasabi niya, pupunta pa sa simbahan. O sige, maghanap ka sa Bible nun, na kung magsisimba ka sa simbahan, kahit na tama yung pangalan ng simbahan, maliligtas ka. Walang ganon. Kasi ang sinabi lang talaga ng salita ng Panginoon, isa lang ang kaligtasan at isa din ang makapagliligtas sa atin, si Jesus Christ. Nothing else. No religion, no group, no person other than the Lord Jesus Christ can really save us. In that particular truth, should we understand that our relationship is established through the Lord Jesus Christ. That's why we call God Abba, Father. Tayo lang ang may karapatan nun. So kahit anong kasigaw-sigaw nila dyan na ang Diyos ay aming Ama, kung wala silang relationship kay Jesus Christ, they can never be children of God. Very clear, John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the children of God. For the very reason that they all don't understand that the Father is not their Father. Yes, the Father, or God the Father, is the Father of all life. Siya ang source ng lahat ng life. Pero, nung nagkasala tayo, nahiwalay tayo sa relationship na yon. And only that relationship can be restored through the Lord Jesus Christ. Kaya nga dumating si Jesus Christ. What's the point kung marirestore ka lang naman sa sarili mong gawa, bakit dumating pa si Jesus Christ? Diba? Kung marirestore lang naman pala ang relationship mo, kung tama ang pangalan ng simbahan mo, bakit kailangan pa si Jesus Christ? What's the point of Jesus Christ coming to us? Anong assistant for salvation? Hindi pwede yun. He is our salvation. And nothing else. So that should be clear. So we are believers and we are called God's children, believers of the Lord Jesus Christ. Look at this. Ang totoong mananampalataya at totoong anak ng Diyos ay sumusunod. Chorus po ito, kanta na naman, Ang ganda-ganda ng message. Total, kumakanta naman kayo ng chorus. Kanta muna tayo. Kasama kayo sa preaching. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Now, dahil chorus siya, ibig sabihin katotohanan siya, you have to really compare this to the scripture. Is this chorus in relation to the truth of God also correct? Yes, kasi sabi niya, kung gusto mong malaman na ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, hindi mo yan mapapatunayan sa salita mo lang. Sabi ng chorus, mapapatunayan mo yan kung ikaw ay sumusunod. Yun yung pinakamagandang pamamaraan, na mapapakita mo, ikaw ay mananampalataya ni Kristo, na ginagawa mo kung ano ang kanyang sinasabi na gawin mo na may kagalakan. Kasi may gumagawa, yun nga sabi ko, gumagawa na napipilitan lang.
So, ang tunay na anak ng Diyos, kapag siya ay sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, masaya siya. Nung maliit kami, inuutusan kami bumili sa tindahan. Suka, paminta, bawang, etc. Nagtuturoan kami ng kuya ko. Ikaw. Eh, laging ako ang tado kasi ako yung kapatid. Ay, hindi ko naman ginawa kay John Hope yun. Layo na ni John Hope. Alam nga lang utusan ko si John Hope. Ako yung palaging nagre-reklamo. Ba't ako na naman? Eh, kapatid eh. Tapos sa bahay namin yung rule, yung pinakabata, yun yung maghuhugas ng pinggan. Kahit ilan kami, the youngest always wash the dishes. Ito yung nangyari. Kapag walang suhol, nagre-reklamo. Pero kapag sinabing, bumili ka ng paminta, Yusuf ni sa'yo, bakit tuwan-tuwa, nag-uunahan pa. Diba? Ako na lang. May piso. Ganun. So, what's the difference here? Whether may suhol ka o wala, you get this? You will do the commands of the Lord Jesus Christ with joy. So action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Very, very important for us to show our obedience to the Lord. Why? That's the proof of our salvation. Sabi sa Philippians, I believe in 2. Binigay na. Let me read that. Yung sinasabing, therefore, as you have always obeyed, not only in my presence, but also in my absence, work out your own salvation. Right? Does the verse says about that? Yes, sabi niya rito. Philippians 3. Ba't hindi ko makita? 1? Ba't hindi ko siya makita? Philippians 3 or 1? Ha? Chapter. 1 sabi ko eh. Lawan 12, hindi naman ganun. Or 3? Hindi, 3 yata eh. Hindi rin 12. No, not 12. 4. Hindi rin 12. Hindi, na-preach ko na ito eh. Daya. Not only as you have obeyed in my absence, my presence was also in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Are you familiar with that? 12 ng ano? 2:12 pala. Okay. Sabi niya, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Now, look at this, for it is God who worketh in you to do both to will and to do of His good pleasure. I want us to understand this. Sabi niya, work out. Ano ito? I-work out mo para ma-save ka? Hindi. Sinasabi niya, dahil save ka, mapapakita mong save ka kung i-work out mo by your obedience. So sabi niya, effective lang yung salvation na sinasabi mong nasa sayo kung pinapakita mong sinusunod mo ang iniuutos sa iyo. For example, sabi mo, ate, ako magluluto. O sige, magluto ka na. Umupo ka. Bigla ka umupo. Pero sabi mo, ikaw magluluto. Tapos, dumating ang alas 12. Gutom na kayo lahat. O, kumain na tayo. Di ba nagluto ka? Hindi, sabi ko lang, ako magluluto. May kakainin kayo, wala? Wala. So, ang effectivity nung sinabi mo, kung nagluto ka, mabubusog kayo. Same yan sa kaligtasan. So, kung sinasabi mo ligtas ka, wala ka namang ginagawa sa kaligtasan mo, do you think paniniwalaan ka ng tao? Hindi. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul dito, work out your own salvation with fear and trembling. Kasi ang Panginoon din yung mag-work out nun, yung ino-work out mo eh. He is the one who will work it out to you to do and to will out of His good pleasure. So, very, very important. Obedience is the very best way that we are showing ourselves to be children of God. Kung sinasabi mong you have to you have to live obediently for the Lord Jesus Christ, anong ibig sabihin nun? Number 1, sabi ni Apostle Peter, kung tunay kang sumusunod, ang unang makikita sa iyo, nagbabago yung passion mo sa buhay. For example, kung ang passion mo
tuwing gabi lumalabas ka at umiinom, kung binago ka ng Panginoon, umiinom ha, kung binago ka ng Panginoon, hindi mo na magiging passion yon. Uuwi ka na ng maaga, tapos ang pamilya mo, ang iaakayin mo at ililid mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o pananalangin o sinasabi nating family devotion. Magtataka ang asawa mo nun. Anong nangyari? Mukhang may milagrong nangyari sa asawa ko. Kasi nga, alam niya na hindi ka umuwi sa ganung oras, bigla kang umuwi sa ganung oras at may mga pagbabago siyang nakikita. So, ang ginamit dito na word sa verse 14 ni Apostle Peter, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Do not conform. Yun yung sinasabi niya rito. The word conform is used only here and in Romans 12:2. And denotes the practice of adapting for oneself, look at this, a pattern or mold of life that is changeable and unstable rather than enduring. Sabi niya, huwag kayong susunod. Ano yung object na sinasabi niya, huwag kayong susunod? Sa pamamaraan ng sanlibutan. Kasi nga, kapag i-conform yung sarili mo ron, anong sabi niya? Yung klase ng buhay na yon ay walang kasiguraduhan. Kita niyo? A life in this world is changeable and unstable and never enduring. So sabi ni Apostle Peter, kung may nakikita man kayong akala mo successful, huwag kang padadaya. Huwag mong sundin yung kanilang pamamaraan. Yun yung sinasabi niya. Do not fashion yourselves. Yun yung ginamit dito. Do not fashion. Actually, the word is don't conform. That's why sa Romans 12:2, and do I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And then verse 2 says, and be not conformed. Yung sinasabi yung be not conformed. Be not conformed to this world. Yun yung sinasabi niya. Changeable and unstable kind of life. Huwag mong susundin yung kanilang pattern of life. Yung mindset nila, may mga tao na happy-go-lucky, may mga tao na one-day millionaire. Diba? Pagkatanggap ng sweldo, after 3 days, wala na, bye-bye. Oh. So the rest of the month or the rest of the 15 days, yun na, mangungutang na mangungutang na mangungutang. Pagdating ng 15, kayo, monthly kayo dito, di ba? Oh, let's say, tumanggap kayo. Oh, after 1 week, wala na yung sweldo nyo. Yes. Tama? Tama yung hula ko? Tama. Kasi nandun na. At least may pinuntahan. Ang tanong, yung tumanggap doon, sa palagay nyo, magtatagal sa kanilang mga kamay ang tinanggap nila? Depende rin. Kung sila ay marunong mag-budget, tatagal yun. O kaya nga, ito yung sakit ng mga Pilipino, hindi tayo nagbabudget. O dapat turuan natin ng mga bata pala na marunong mag-budget. Ngayon si Anya, ang asawa ko, kaya nga sabi ko, blessed ako sa asawa ko. I tell you. Of course, we don't make comparison. Diba? Pero dahil ganun ang asawa ko, salamat, sumunod ang anak ko sa kanya, hindi sa akin. Thank you, Lord. Kasi kung ano ang ugali ng asawa ko, talagang ipinapasa niya. Pinapasa niya talagang alam niyo, isa sa mga na-realize, okay, may mga anak naman kayo mga single, hindi niyo alam. Isa sa mga nakita ko, I really have to adjust in every stage of the life of my children. Dito ko nakita na kailangan pala talaga na ang parent nandoon sa tabi ng anak through his growing years. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa inyo, sinishare ko to kay Janov. Siya tatay kasi si Janov. So, nagkakaintindihan kami, may anak siya. So, ang anak ko, grade 8, 14 years old. Si Z is 4 years old. 10 years gap. So, teenager na yung anak ko. Nung elementary yung anak ko, we're buddies. That's why we call each other buds. No? I call her buds. She calls me daddy. Anyways. Nung elementary, talagang buddy-buddy system kami dalawa. Kami yung nagkakasundo. Yung pinakamalaking adjustment ko nung high school, ayaw niya nang sumama sa akin.
Of course, bilang tatay, maninibago ako, what happened? Di ba? Kasi ibang stage na yon. Ibang stage na sa kanya. Nagbago na yung katawan. Isa yon sa mga kwan. Siyempre, adjustment ng katawan niya. Dalagita na siya. So, there are adjustments. Pangalawa, ayaw niya na yung ginagawa ko sa kanya noon na hinaharot. Oh, yung naglalaro kami na parang lalaki. Oh, yung mga wrestling, bawal na. Hindi na. Hinahawa nga, konting gano'n lang nga sa balikat niya. Daddy, gano'n na. Noon kinikiliti ko, Daddy. Ayaw na pahawak talaga. Sabi ko, ginagawa ko naman sa'yo noong una to. Noon yon. Ngayon hindi na. Talaga naman. Pagkatapos, may mga secrets na sila ng asawa ko na kumakain kami biglang nag-uusap kami, biglang sila lang ang nagkakaintindihan. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Parang out of place na ako. Open na yata. Secret namin yan, hindi ka pwede makaalam. Kailangan malaman ko, tatay. Ha? Biglang nag-impose eh. Kailangan malaman ko, anak kita. Ganon yung mga tatay, di ba? Pag nagsisikreto yung mga anak, tumakbo. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Ay talagang hindi ko i-break din yung promise ko sa kanya. Hindi ko i-share sa'yo. Ay, ba't ganon? Ha? Tinanong ko si Jenny, ano yan? Ba't tumakbo yun? Nung huli sabi ni Jenny, huwag mo kasi siyang tinutukso. Ayaw niya. Kaya ayaw niya na mag-share ng mga secret niya sa'yo kasi tinutukso mo. Nagka-crush. Nagka-crush. Eh, tinutukso ko sa sa crush. Oh. Ayaw niya pala yun. Sabi ko, okay lang yan anak, magka-crush ka. Okay lang. Sabi ko, pakilala mo sa akin kung magka-crush ka. Akong bala sa niya. Introduce to me your crush because I will crush him also. Pero ang ginawa ko, kinaibigan ko yung anak ko. Parang start from zero ulit. I have to know her, ano yung mga likes and dislikes niya. And then we started talking with each other. Hindi ko na siya, konti-konti na lang. Doon pa rin. Pero we started to talk. Talagang tinatanong ko siya every time na umuwi from school. Sabi ko, kumusta? Anong feeling mo ngayon? Anong nangyari? May mga untoward ba na mga incident? Ayaw mo? O masaya ka ba? So, yun yung mga tinatanong ko. I don't talk about crushes. Hindi ko tinatanong, sino crush mo? Sino yung lumapit sa'yo? Walang ganon. Walang ganon. So, tinatanong ko siya kung ano nangyari sa school, anong mga pakiramdam niya. Eventually, we got close together. And, every time na umuwi kami, excited na siya na sinasabi sa akin kung ano nangyari. Even ang mga crushes niya. Because I made a promise. Hindi ko I promise. Hindi na kita tutuksuhin sa mga crushes mo. Kasi maganda ang anak ko, sa totoo lang maganda. Marami nagkaka-crush. Sabi ko, hindi kita tutuksuhin. Ganon. So, as I agreed, I have to make true my promise na hindi ko siya tutuksuhin. Close na kami uli ngayon. Pero along the way, marami pa rin akong hindi alam sa babae, na sa teenager. So talagang nag-a-adjust ako. May mga stages para sila. But at least I'm doing my best. Being a father. So kailangan talaga ang presence ko nandun sa kanya para mag-guide siya. So ang sinasabi natin dito is, may mga adaptation yung buhay natin. And if we adapt, we should adapt to what is good and not what is bad. Kagaya ng anak ko. So, sabi dito, as obedient children, do not conform or adapt a pattern or mold of life that is changeable and unstable to the evil desires you had when you lived in ignorance. Yun ang literal meaning nun. So, kung babasahin mo yung verse, as obedient children, do not adapt a pattern or mold of life that is changeable and unstable to do the evil desires that you had when you live in ignorance. Huwag kayong bumalik sa pinanggalingan nyo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Nanggaling na kayo ron eh. Binago na kayo ng Panginoon.
At kung babalik-balik kayo doon, pinapakilala nyo na hindi talaga kayo nagbago. At kung hindi kayo nagbago, isa lang ibig sabihin nun, baka hindi talaga kayo anak ng Diyos. Yes. Kita nyo? Kasi ito po yung talagang measurement. No? The standard of a person who truly that is saved at changed life. Wala ka ng ibang proof talaga na ipapakita sa iba na ang Diyos ay nasa sayo, anak ka ng Diyos, o si Kristo ay nagligtas sa iyo, kung hindi makikita ang pagbabago ng buhay mo. Ito si Ate Lea, pinsan ko yan. Of course, unbeliever siya na dito ka ba nasave? Dito? Sa Pilipinas na. Unbeliever yung husband. Yung pinsan ko talaga yung husband niya. Matapang yung asawa nito, talagang nako. Maghahabulan taga, talagang isa sa pinakamatapang. Unbeliever sila noon. So nakita ko ang difference ni Ate Lea noon at saka ngayon. Na kahit hindi niya sinabi, sabihin na tinanggap niya ang Panginoon, dahil nakita kong pagbabago, ay talagang ligtas. Diba? Kaya nga si Kobe Bryant, sabi ko nga nila, ligtas ba ito? Delikado eh. 41 years old at that. Dapat mag-isip-isip na tayo. Walang pinipili ang kamatayan. Wala talaga. Ano man ang edad mo, ano man ang estado sa buhay mo, kung mamamatay ka talaga. You cannot run away from death. I think I have made that illustration also. May isang tao, servant siya, naglalakad siya sa market. Habang naglalakad sa market, nakadaan siya sa Samshupo. Pag tingin-tingin niya sa mga electronics, nakita niya sa kamatayan. Okay? Masasalubong sa kamatayan. Tumakbo siya para hindi sila magkasalubong. Sumuwi siya doon sa bahay ng kanyang amo. Amo, uwi mo na ako ng Pilipinas. Ha? Bakit? Basta lang, uwi mo na ako ng Pilipinas. Sige. Hindi ko alam anong problema mo. Pinauwi ka ng Pilipinas. Kinuha mo ang first flight back to the Philippines that day. Diba? Tapos, that night, kumatok si kamatayan sa pinto ng amo mo. Tok, tok, tok. Pagbukas, uy, kamatayan. Ba't nandito ka? Kukunin mo na ba ako? Hindi ikaw. Yung katulong mo. Ha? Wala siya dito. Yun nga ang pinagtataka ko. Kasi, actually, ang appointment ko, doon mismo sa bahay na sa Pilipinas, nagtataka ako bakit nandito siya sa Hong Kong. Akala mo makakatakbuhan kamatayan? Nagtaka lang si kamatayan, parang sa Pilipinas ko ito kukunin ba't nandito to siya Samshupo? Kung tinanong yung amo mo, ba't nandito yon? Sa Pilipinas ko yung kukunin. Kaya nagmadali ka rin umuwi. Kasi doon ka talaga sasalubong sa kanya. Yun. You get that? You cannot run away from death. Ang importante is you know how you live your life. Na confident ka na kung dumating man ang kamatayan, you have not conformed yourself to the pattern of this world, but rather, you have been transformed by the very life that is in you, and that is the life of the Lord Jesus Christ. Because the one who can truly transform you is not you, Jesus. Kaya yun yung buhay na ipamumuhay mo, hindi yung buhay mo, kundi ang buhay ni Kristo Jesus na nasa sayo. So our passions are converted when we show that we are obediently living for the Lord Jesus Christ. The child of God is not to be assuming as an outward expression the habits, mannerisms, dress, speech, expressions, and general behavior of the godless world out of which God saved them. That's the specifics. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka nag-a-assume. Ibig sabihin, hindi mo ina-adapt, hindi mo isinusuot ang ekspresyon ng sanlibutang ito. Ang pag-uugali, ang, habits, mannerisms, pananamit. Hindi na kung anong uso. Di pa uso ka man. Di ba? Pag uso ng tala lahat. Yan, sige. Pati dress di ba? Pati dress. What if the dress is revealing? Susundin mo? Kasi uso eh. Kaya, pareho yung short na tinatawag.
Di ba may tinatawag na short? Short na, short pa rin. Yung lumalabas na yung bulsa. Oh, susundin mo yun. Speech expressions. Yung pattern ng pananalita, you don't follow. Kung anong uso, kung anong acceptable, yun ang yung ginagawa mo. You don't do that. And general behavior of the godless world out of which God saved them. So, kumusta ang speech pattern mo? Kumusta ang dress code mo? Kaya sa simbahan, nagsasabi tayo, you dress modestly. Hindi dahil fundamental tayo. Yun ang dapat ilagay natin sa isip natin. Yes. Kundi dahil anak tayo ng Diyos. Kasi pag sinabi mo, mag-dress ka kasi mga fundamental kami, mga conservative kami rito, ang ine-emphasize mo, yung relihiyon mo. Yung conviction mo bilang fundamental o conservative na Baptist. But if we dress modestly, we have to dress modestly because we represent the very God whom we say na Father natin. Amen. Yung dapat yung concept. That's why sabi ko, kanina nga, dapat before ka mag-obey, you sensibly understand the Word of God. Bakit tayo nagbadamit ng ganito? Dahil conservative Baptist tayo? Hindi. Dahil anak tayo ng Diyos. Hindi dahil tayo ay konserbatibo. Anak tayo ng Diyos. So nakita nyo na yung standard na sinasabi? Yes. So, the dress, the expression, and everything that is there, because we represent the very God who saved us. We are the representation externally. Now, what kind of holiness is Peter talking about? Peter is not calling for an ordinary life, but a supernatural separated life. One which is set apart from sin and the moral pollution of the world and unto God's righteousness. Ano sinasabi niya? Be holy. Tama ba? Sabi niya, ando na, layo na. Sabi niya, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of life. Be holy in all manner of life. So, the calling is this. Live supernatural life. The life of God in you. Separated life, one which is set apart from sin and the moral pollution of the world and unto God's righteousness. Yun yung sinasabi. Dress code ng Panginoon is righteousness. Kita niyo? The dress code of God or the external appearance of anyone who really show who God is holiness. Compromise leads to conformity, which leads to defeat. Hindi natin pwede compromise yung conviction natin. Hindi natin pwede compromise just to adapt our speech pattern to this world. Why? We will be defeated. Bakit? Akala ko Christian ka. Bakit kung magsalita ka parang pareho na sa akin? Gets mo? Ay, wala lang palang pinagkaiba Baptist sa mga Katoliko, no? Kasi yung ugali mo parang ugali ko rin eh. Ay, pag nagkaganon, ibig sabihin you're not living according to the pattern of God. You get that? When your words are just like their words, that when they cast, you also cast. Pag nagmumura ka rin. Anong pinagkaiba? Are we really properly representing the very God who saved us? So, you cannot compromise those things. Just for the sake of acceptance. Kasi ganun tayo eh. Di ba? Ginagawa natin ng isang bagay kasi ayaw nating i-reject tayo. Tandaan nyo ito. Kung kayo ay anak ng Diyos at namumuhay sa katotohanan, expect rejection. Yes. You know why? This world lives in a lie. They live in a lie. And when the truth comes, they don't want truth. They want to continue in the lie that they believe in. So when you compromise that, you're not standing on the truth, what happens? You will live with them in lies. Then hindi mo sila madala sa katotohanan kasi kinompromise mo na yun. Nag-conform ka na sa kanila. So, sinong talo? Tayo. Talo talaga tayo kapag nag-compromise tayo. Bakit? Kasi yung purpose ng Panginoon sa buhay nila, hindi mangyayari. Ang aim natin dito, kung ano man ang ginagawa natin, we will win them to God. We will not win them to ourselves.
Tandaan ninyo, hindi paramihan to. Dapat, we are growing mature Christianity. Yun yung sinasabi dito. Maganda pag dumami tayo. Pero maganda, mas maganda, kung nagdidisipulo talaga. Kasi yun yung last command of Jesus Christ. That's the Great Commission, to make disciples. Anyways, it has been emphasized so much. So, if we live obediently for Jesus Christ, our passions are converted. That's the first one. The second one, our passions are consecrated. In verse 15, be ye therefore holy, for your God is holy. For the one who called you is holy. Yun yung ginamit niya rito eh. Ganda. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Tingnan nyo kung paano pinakita ni Peter ang importance ng tinatawag na calling. Ilang beses niya inulit yung word na call. In 1:15, ito yung binabasa natin, we are called to be holy. Pangalawa, we are called out of darkness into His marvelous light. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman papunta sa Kanyang liwanag. Oh, you get the comparison? Dapat maging banal. Hindi ka pwede maging banal kung nananatili ka sa dilim. Dapat lumabas ka sa dilim, umalis ka sa kadiliman, at pumunta ka sa liwanag. Doon makikita ang tunay mong kulay at pagkatao. At ang dapat na pagkatao na sa iyo, yung pagkatao ni Kristo. Then we are called to suffer. Oh, we don't like the word. This generation doesn't like the word suffering. This generation even doesn't like the word sacrifice. O, tingnan nyo yung mga anak nyo. Utusan nyo. Tingnan natin kung hindi kayo makakatikim sa kanila. Noong tayo inuutusan, tapos hindi tayo sumusunod, ano sinasabi ng parents natin? Makakatikim ka sa akin pag hindi ka sumunod. Diba? Kung ngayon, utusan mo, yung mga bata, mamaya na. Tayo nakakatikim. Baliktad eh. Diba? Because this generation doesn't know how to suffer, doesn't know how to sacrifice. Why? We have made all the suffering and the sacrifice to make their lives comfortable, that now they don't know how to appreciate sacrifice and suffering. Question, kaninong kasalanan? Ba't naging ganun yung generation natin? Ating kasalanan. Ano? Tapos tayo yung unang-una nagko-complain, ba't ganyan ka? Tanungin mo yung sarili mo, ba't ganyan yung anak mo? Kaya tinatanong ko eh, ba't ganito yung anak ko? Hindi ko tinatanong, salamat ganito yung anak ko. Sumunod sa nanay niya, hindi sa akin. Pero mayroong ugali, sumunod sa akin. Hindi ko nasasabihin. Yun ang nangungonsumisyon si Ginny doon. Pero anyways, you get it. Pero look at this. Peter said, we are called to suffer and follow Christ's example of meekness. Can you see this generation as meek? Hindi, mayabang yung generation na to. Yung kung ano yung naisipan nila, pina-fight nila, ini-express nila. Hindi sila nag-iisip kung ano yung magiging epekto nun. Ang kanila is as long as, this generation is a selfish generation. Bakit? Gagastos ng malaki. Pupunta sa malalayo na lugar. Yung parang remote. Tapos, pupunta sa mga tuktok ng bundok. Pagdating doon, magsi-selfie. Pagkatapos ng selfie, uwi na tayo. Yun lang ipopost niya. Umakyat sa bundok para lang mag-selfie. Para may ilagay sa Instagram. Diba? O tingnan nyo, lahat ng ganun. Saan pupunta? Selfie ng selfie. Picture ng picture. And then Instagram. Walang masama sa picture. Walang masama. Maganda nga, sabi ko, it even creates memories. Minsan na mangyayari sa iyo yun. Kaya yung asawa ko sa akin, sabi niya, makakalimutan mo na mag-limog ka picture. Since dumating ako, nagpa-picture ako sa camera ko. Wala, hindi lumalabas yung camera ko. Yung camera lang ninyo, lumalabas sa nagpipicture tayo. Pero hanggang ngayon, ang camera ko, yung laman, yung kagabi lang, yung birthday. Tsaka yung traveling times ko. Pero, but this generation, sometimes they come out of hand. Na hindi nila alam kung harmful pa yung ginagawa nila o hindi, as long as they could express themselves. Kanino kasalanan? Halfway atin. Halfway kanila. Hindi pwedeng atin lang lahat.
Kasi nasa heart pa rin nila yun eh. Hindi natin makukontrol yung heart na yun. Kanilang heart yun. But we have molded this generation because we are the ones who ushered them to a comfortable life. Diba? Sino ba namang parent na hindi gusto maging komportable yung kanilang mga anak? Wala. Gusto natin. Basta nagtatrabaho tayo komportable. Kung mabibigay lang natin yung hinihingi nila, talaga binibigay natin sila, sacrifice natin. Right? But the problem is, as you give what they desire, does it help them to be better? Hindi. So, nasa atin pa rin yung control na yon. So, sabi ni Peter, we are called to suffer and follow Christ's example of meekness. And then the next one there is, in the midst of persecution, look at this, I like this verse. The persecution, in the midst, ano nangyayari? Look at this. We are called to inherit blessing. Sinong takot na maghirap? What I mean is, to go through pain. I think you have to read this. I read. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that you are there unto called, that ye should inherit a blessing. Kung dumadaan kayo ng pagsubok, ang pagsubok, according to 1 Peter 3:9, is a blessing. The suffering itself, sabi niya sa chapter 1, is more precious than gold, right? Saan kayo nakakita ng suffering na ang value is more than precious, more than the value of a gold? Kung unbeliever ka, hindi mo appreciate. Pero sabi ni Peter, yung suffering mo in itself is more than the value of the most precious metal in the world. Go through it. Why? Because as you go through it, sabi niya rin uli, God is blessing you if you are suffering. For righteousness' sake, ha? Ito pa. After the suffering actually, then blessing follows. So, hindi lang as you go through the suffering, that the suffering is a blessing, more precious than gold, kundi as you go through suffering, the Bible says, it's a blessing for you. Hindi ko talaga maunawaan. Kasi nagsasuffer ka, di ba? Pero bakit sabi ng Panginoon, I'm blessing you as you go through it? Iniisip ko, kung nagsasuffer ang isang tao, anong pinagdadaanan niya? Pain. Right? And then, at the very beginning of the suffering, confusion. There are questions. Bakit nangyari sa akin to? And then you start to talk to God. And then you never stop talking to God. And you keep on talking to God. Ano nangyayari? Nagiging closer kayo ng Panginoon. At kung nagiging closer kayo ng Panginoon, nagiging clearer ang purpose ng Panginoon. Why are you undergoing such kind of suffering? That's just one of the blessing. Being closer with God and being clear kung ano ay naintindihan ko na. See that? God will reveal to you the very purpose why you are suffering. Not during the time that you are suffering. But after that, maiintindihan mo, now I know. Wala naman magsasabing sa life niya na habang dinadaan niya, ay, I'm blessed. Hindi ba, when you give your testimony after the experience is done? Yes. O, sino may testimony? O, sino biglang tatayo sa inyo? Salamat sa Panginoon. I just found out today, stage 4 cancer ako. May ganon? Wala. Lahat kayo talagang you will cry, you will question God. Pero after the ordeal, after that God has healed you and you have gone through the suffering and everything is solved, doon na. Doon ka na talaga sabi, sino may testimony? You start relating everything in your life and people are being blessed and God is glorified. At wala kayong masasabihin sa Panginoon, salamat. Pinadaan niya ako doon sa ganong klaseng experience. You see, we are called to that kind of blessing. So, the next time you go through pains, the next time you go through problems, the next time you have something that you don't understand, think about it. You are called to that situation. God has called you to that situation. Because God is making something out of the situation. God is processing you
for the glory of His name, that you may inherit the blessing. So, best of all, look at this. We are called to His eternal glory. What we are going through is just a reflection of what is waiting for us in His glory. So, lahat ng experience na ito, kasi ang nakikita lang natin, pieces. Yeah, right? Pieces. Our experience is just pieces. They're just pieces of the puzzle. But once the picture is complete, and then titingnan mo ang kabuuan ng picture na ginagawa ng Panginoon sa iyo, sasabihin mo, ang ganda-ganda ng design ng Panginoon sa akin. So your suffering is just a part of that design. Hindi siya kabuuan. It's just part of the design. It adds color to your life. It adds color to the design. It adds life to the very purpose of God in your life. And then eventually, if the picture is complete, you can look back and say, Lord, thank you. Thank you. Because you allowed me to go through in those experiences. Alam po ninyo, as a personal testimony, walang mga sensational, pag sinabing sensational, wala akong sensational reaction from my parents when I decided to respond to the call of God in my life. Nung alam kong magiging pastor ako, talagang sinabihan ko si nanay, Nay, magpapastor ko. Hindi ko makalimutan kung sina, naghihiwa ng kamatis, nagluluto si nanay. Sabi ko sa kanya, andyan siya, naghihiwa, nandito ako, nandito yung pinto eh. Hindi ko na may sasabihin po ako sa inyo. Nanay, ano? Magpapastor po ako, Nay. Di ba yung ibang mga parents kapag sinabing magpapastor, tuwang-tuwa? O totoo? Magpapastor ka na? Hala, salamat sa Panginoon. Ganon. Nanay ko, papastor po ako, Nay. Tinignan ako. Sigurado ka? Iwan na naman. Opo, sigurado po tinawag ng Panginoon. Tumingin siya ulit. Abraham, tandaan mo, kung naniniwala kang tinawag ka ng Panginoon, walang atrasan. Once ginawa mo na nag-respond ka sa tawag ng Panginoon sa iyo, hindi ka atras. Kaya mo? Para bilaw na takot eh. Gusto ko yata matras. Tinakot pa ako ng nanay ko. Yung iba tuwa, sige anak, magpastor ka na. Ang nanay ko hindi. Sabi ko, sigurado po ako. That's why when I entered the Bible school, I am determined to finish. But along the way, hindi lahat maganda. Alam niyo yung dumaan ako ng depression? 3rd year ko. I doubted the calling. I want to die. Gusto kong tumalon sa building. Hindi alam yun ng pamilya ko. Only Ate Mira. Si Ate Mira, every night we pray. Every night check niya ako, anong pakiramdam, ano nangyari sa'yo. Sinasabi ko sa kanya yung feeling ko. Gusto ko talagang tumalon sa building during that time. Salamat. May ate ako. Ang hirap ng feeling, no? Yung gusto mong mamatay. Pero alam mong ayaw mong mamatay. Di ba? Someone is telling you, go, jump. Pero ikaw, pinaglalabanan mo. Ang hirap nun. Have you gone through that? Napaya ko, sinaalala ko, na ginawa ko pala yun. Na dinisan ko palang mamatay. Talagang tinitignan ko yun. Nandun ako sa red floor eh. Parang may nagsasabi na, tumalon ka na. And it happens every day. Hindi ko alam anong pinagmulan. Basta bigla na lang akong nalungkot. Bigla akong nagtanong, totoo bang magpapastor ako? Parang nawalan ako ng direction sa buhay. 3rd year na ako sa Bible school. Pero when I started, I'm really determined to finish. I don't know how many months yun na nangyari sa akin. But every night, commitment ng ate ko, mag-meet tayo. Sa ilalim pa yung mangga. Kasi may upuan doon eh. Doon tayo sa ilalim ng mangga sa doon. Sa gate, malapit sa gate. 2 lang kami.
Nagpipray kami. Pinagpipray. Nagtsaga si Ate Mira. And eventually, it was part of God's design in my life. Hindi ako vocal pareho kay GP. GP is very vocal about what he has undergone. But if you ask me if I understand what you're going through, I've been there. Hindi ko alam maraming taong gano'n ng pakiramdam na na-minister ko. Gustong mamatay kung anong pinagdaanan ko. And then kung paano ako naka-recover, I hope that. I hope that. Sabi ko, design pala ng Panginoon yun. Napagdaanan ko. Dagdag kulay sa buhay na binigay niya sa akin. Nasa ilugbat, sabi ko, grabe ng Panginoon. It made me feel those kind of feelings in those times. Early in my life. Yung pala at the later life, I can minister to people who feels the same. Kung nandun kayo, hindi nyo maunawaan, hindi ko naintindihan bakit. Masayahin akong tao eh. Makulit na, di ba? So, hindi garanti yun. It comes. So, ang titingnan mo lang doon, ito. The end part of my life, I don't want to die senseless. I want to die facing my Lord, telling me, you have done. You have followed my design. Faithfully in your life. Just be obedient. Just follow me. Akala niyo after noon, obedient ako. Hindi. Pag sabi ni Sir Samar na, okay, naka-assign na kami, nakakuha na sa internship ko, Baguio City ako. Naku, sara, ang lapit sa bahay. Biglang dumating yung isang pastor galing sa Leyte. Ako pa nakakita, sino ba to? Hindi ko alam. I-request niya isang intern. Biglang nagbago yung pangalan ko, galing sa Baguio, papunta ng Leyte. Sabi ko, ano nangyari dito? Ba't ako? Pinuntahan ko Sir Samar. Talagang, Sir, di ba sa Baguio ko, bakit naging Leyte? Sabi ni Sir Samar, I will not explain. You go to your room and pray tonight. Nagbigay ng oras, siya at the same time will pray. Tomorrow you decide saan ka. Oh, talaga? Sabi ko, Baguio to. Bahala ka. Baguio. So from my room the next morning, naglalakad ako. Paggising, Baguio. Mababa ako sa hagdanan, Baguio. Maakyat ako sa officer sa Baguio. Pagbukas, Baguio. Pag-upo, Baguio. Sinisar sa man, anong leading na Panginoon sa iyo? Leyte, sir. Rebelde yung puso ko eh. Sabi ng puso ko, okay, Baguio. Pero sabi ng Panginoon, Leyte ka. And in my life, I have so many failures. Hindi ko masasabing at all times I'm obedient. May mga disobedience ako sa Panginoon. Alam niyo kung iisipin ko lang, hindi pa tapos ang buhay ko, di ba? Pero at this stage of my life, as I look back, kung paano dinisign ng Panginoon, hindi ko mabilang ang blessing ng Panginoon sa buhay ko dahil sinunod ko ang gusto niya. Ayaw ko talaga. Ang liliwanag eh. Maliwanag talaga eh. Ito yung Panginoon, basta nililid niya ako, maliwanag talagang doon ka pupunta. Ayoko. Kaya nang sabi ko, sige, susundin kita. Sabi mo doon eh. Di ba?
sa Leyte, then Dumaguete, maliwanag. Ayaw ko rin sa Dumaguete. Gusto ko actually sa Camiguin. Kaya during that time kasi, yung puso ko sabi, Camiguin. Sabi ng Panginoon, hindi. Dumaguete. Oh. Sinunod ko ang Panginoon. Hindi ko alam. Magaganong kami. A blessing, di ba? Pati sinunod ko yung sarili ko. Nako, ibang design yun. Design ko na yun. Tapos, sa Leyte, sa Silay, sabi ko talaga sa officer, pinuntahan ako, binigay yung yung call. Hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin, sabi ko. Ang daming problema dito sa Dumaguete, ba't ko tatanggapin yan? Tsaka ang laki ng sweldo ko sa Dumaguete. Wala sa kalahati yung in-offer na sa akin. So kung titingnan ko lang yung bibigyan nilang sweldo sa akin, ayaw, ang ganda dito sa Dumaguete. Tapos nung sinabi, eto nakakatawa, nung sinabi ko magre-resign ako, Pastor, sabi ng mga limen, kulang, Pastor. Ganun agad. Kasi they can really give more. Sabi ko, hindi, maliwanag, alis ako dito. Maliwanag na maliwanag, Pastor, sabi ko. Kahit anong sabihin nyo na ako ang next na senior. Ako sana, next senior pastor ng Dumaguete. First back. Si Pastor Layos na nagsabi niya, you are the first worker na sinabihan ko. Hindi niya na in-offer kay Pastor Kadayda, hindi niya sinabi kay Pastor. Sa mga lahat ng Pastor, sabi niya, you're the first one. I want you to replace me after 3 years. I will retire. Yun yung sinabi niya, nung mag-resign ako. Sabi, hindi Pastor, maliwanag. Sabi, bakit? Mas malaki yung offer? Kung mas malaki yung offer, wala nga nangalahati yung offer sa akin. Kung doon ko lang titingnan, talagang hindi. Kasi yan maliwanag talaga. Maliwanag na maliwanag. Sabi ng Panginoon, pupunta ka ron. And now I'm here. 17 years na ako sa Silay. And as I look back sa life ko sa Silay, talagang sasabihin ko, grabe ang Panginoon ng design. Kapag sumunod ka pala sa Panginoon, yung mga bagay na hindi mo hiningi, binibigay. Binigyan ako ng motor. Lahat ng mga co-worker ko, bahala, nanonood kayo ng live. May nagbigay pero half lang. Yung akin, full, binili. Yung sila lahat, excited, binigyan kalahati. Pero hinulugulugan nila yung balance. Sabi ko, binigyan din ako actually half. Kaya lang, nagpaalam ako, sabi ko, hindi ko magagamit ito sa motor. Papunta kami ng Thailand. Ministry. Sabi niya, Pastor, bahala ka. Binigay ko lang naman kung gusto niyo. Pero binigyan din ako, pare-pare yung amount na binigay sa amin. Sa kanilang motor. Aking ministry. Okay. Sacrifice. Iba pala ang pamamaraan ng Panginoon. May isang tao na hindi ko kilala. Ni-reject ko pa nga eh. Ni-reject ko. Sabi ko, bakit naghahanap? Gusto niya ipabless yung bahay. Sabi niya. Sabi ko, ba't naghahanap pa ng reverend? Pwede namang pastor. Niya, pastor, hindi lang naman i-bless yung bahay kasi mag-preach ka pa ng evangelism. Yung buong kamag-anak. Tapos yung bahay, hindi yung bahay na yung bago. Sabi niya, doon sa bundok, pastor, kasi taga-bundok yung mga kamag-anak ko. Nag-preach ako, more than 70 na relative niya. Along the way, sama siya ng sama sa amin. Nakamotor kami, nasira yung motor. Na binigay ng church sa akin yung service. Sa church yun eh. Niya, pastor, magkano bang motor na ganito? Oy, sabi ko. Actually, ma'am, kung ipapagamit mo sa church, ang price yan, mga 60 to 65,000. Sabi niya, pastor, magbibigay ako. Next year. Hindi yung sinabi sa akin. Next year. Of course, ang dami na nag-promise sa akin ng ganyan. Hindi lang siya. Sasakyan, motor. Hindi ako naniwala. Ang pinaniwala akong Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung gusto mo ibigay, ibibigay mo. Next year, the same day. Sabi niya, pastor, i-withdraw mo yung pera. Nandiyan na. Dako lamang. Bilhin mo yung motor na sinabi ko sa'yo. Ayan, hindi, may motor ako. And to think, sabi ko, ayoko sa'yo kasi gusto mo reverend. Pwede namang pastor. Nakakatawa, nung sinabi, reverend ang gusto, sige, pastor, be blessed. Di pa barong akong dilong Muslim. Reverend kasi. Di pa balat na ako. Nakakita, talagang reverend na reverend. Sabi ko, ito ba yung bahay? Prayan natin. Pastor, 5 minutes na tayo dito. Ha? Bakit? Hindi ito yung talagang gusto mong mangyari. Doon tayo aakyat sa bundok, pastor. Pagdating doon, siyempre bundok, ano ba yun? Ang daming putik, si Reverend naglalakad sa putik.
Yan kasi, di pa reverend ka pa. But it's a beautiful experience for me. Hinambol ako ng Panginoon doon. Yan. Reverend, ha? Etong sasakyan. May sasakyan ako. O, gusto yung magpasundo ron? Gasolinahan nyo na nga pati. Just kidding. Itong sasakyan, talaga nagpipray kami ni Ginny. Nagpipray talaga kami. Hindi namin alam kung saan kami kukuha. Pero sabi namin, Panginoon, kung bibigay mo. Binigyan mo ako ng motor, libre. Hindi ko alam saan nanggaling. So, humingi kami ng sasakyan for the ministry, of course. Kasi nakita nung taong ito na grabe ang ministry namin. Wala kami sasakyan. Oh, imagine. In comparison lang, kaya naman ng yung sasakyan. Oh. Kasi meron nga siyang kaya niya yun, no question. Hindi ako nag-ano doon, nagki-question. Kaya naman eh. Pero nakita ng mga member, alam po, pastor motor lang kayo, ang init-init. Ganun, every Sunday yon. Sabi ko, sana makonsensya kayo pa. Yung mga nagtatanong na yon, may mga sasakyan yan lahat. Ha? May mga sasakyan lahat. Aircon. Every time na umuwi, dinadaanan lang kami, pastor, ang init-init. Parang ang sarap sabihin, hanggang doon na lang. One day, may isang member, hindi na nagsasabi, pastor, hindi. Tinitingnan niya lang pala ako. Yan, pastor, maghanap ka ng mga second-hand na sasakyan. Kasi businessman siya. Bumibili tayo sa sasakyan kasi ginagawa yung service sa business nila. So, akala ko, yung gusto niya na gawing service sa negosyo niya pa rin. Sabi ko, meron dong sasakyan, no? So, tinignan namin, ganyan. Sabi nung may-ari, walang tawad, pastor, hindi talaga tatawad. Head ng husband ng head ni Ginny sa DSWD. Sabi ko, sir, magkaibigan naman tayo. Hindi, pastor. 350,000 yung babayaran. Tapos, nung kami na lang dalawa, nagkita kami ulit. Ya, pastor, hindi kita pinatawad. Alam mo kung bakit? Kahit sira yung sasakyan, nahihiya ako sa iyo. Oo. Ayaw kong bilhin mo yung sasakyan ko. Sa iba na lang. Para kung magreklamo sila, at least malayo na sila. Ikaw, lapit-lapit mo, baka reklamo ka na. Ganun pala, sir. Sige. Tapos, may nadaanan ako sa sasakyan sa ibigan ko. Sabi ko, binibenta mo to? Kano? Sinabi, 200 plus lang. Sabi ko, Brad G, may magandang kwan dito. Sasakyan. Sabi, pastor, i-reserve na. I-reserve. O, sige. Sa Monday, kunin. Kunin sa Monday. Kinuma. Cash, binayaran. Hinatid ko sa kanila. Wala siya. Umuwi muna ako. Tinawagan ko. Sabi ko, andito na yung sasakyan. Sabi niya, pastor, hindi akin yan. Ha? Sa'yo yan. Grabe mag-surprise ang Diyos, no? Of course, umiyak ako. Nag-drive agad ako. Sinundo ko si Ginny. Dito pa yung video, gusto makita. Sabi ko, langga, lumabas ka. Tapos, nakita niya may sasakyan. Kung kanino sasakyan to? Binibidyo ko na siya, hindi niya alam. Sabi ko, binigay ng Panginoon. Ayaw niya maniwala, tumawa ba? Joke! Alam ko kasi, pinaglalaroan namin siya palagi. Joke! Siling ko, hindi joke. Binigay siya. Totoo? Totoo? Gumagano talaga. Sabi ko, totoo nga. Alam ko nabigiro. Totoo. Hindi, atin talaga. Atin to. And then she cried. And we hug each other sa loob ng sasakyan. And we called the Mitsubishi Adventure. We called, second na lang, luma naman siya, pero maganda. We called her Grace. May pangalan yung sasakyan namin, si Grace. Grace. You know why? As I look back, Anya means grace also. Anya means grace. As I look back, is all God's grace in my life. Wala akong maipagmamalaki sa Panginoon o kanino man.
I keep myself humble before Him. I just obey Him. Ibang magsukli ang Panginoon ng blessing, I tell you. Hindi mo maubos maisip sa buhay mo na mangyayari sa iyo. At kapag nangyari yun, wala kang ibang sasabihin kundi, salamat, Panginoon. Tinawag mo ako na maging anak mo at maglingkod sa iyo. It only happens when we obey God. Many times I rejected that, but eventually in the end, I obey Him. And yun pa, yun nga yung nahihiya ako, sabi ko, reklamo ko ng reklamo, pero susunod din naman ako. Tapos pag sunod ko, doon mo pinapakita ang blessing. That's how God is in my life. Hindi ko na i-conclude. That's the conclusion. Just obey the Lord. You will always be surprised how He will bless you. Amen. You want to make a difference? Be sensible. Obey God. We'll finish this afternoon. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the word, for the encouragement that was given to us. We thank you because we have seen you are so good and so great. Marvelous are your ways, and you always surprise us with the things that we do not expect to happen in our lives. All you require is we obey you. Yun lang. And then everything follows according to your plan. In this way, we will learn how to submit to you. How to really follow and obey you as our God. It's not about a blessing. It's all about your glory. So here we are, we commit ourselves in surrender. Do whatever you want as you please. For the glory of your name. This we pray. In Jesus' name. Amen.